Mga kwentong pambata. Ang nakamamanghang paglalayag ni Sinbad, unang yugto. Uy, Jack! Uy, Dick! May tatanong lang ako. Bakit ba sobrang nakakainip dito sa dagat? Uy, hindi! Tumingin ka sa paligid natin. Maraming matapang na manlalayag at nakikipagsapalaran dito sa dagat. Ay! Wow! Ang exciting sa dagat! Kumikinang-kinang yung alon! Ang tapang ng mga manlalayag na pakainin daw ng lumang tinapay! Ay, nako! Huwag mong sabihin yan, Dick. Paminsan-minsan, may isang magiting at matapang na manlalayag ang naglalakbay. Gaya ni Sinbad. Sinbad? Oo, si Sinbad, ang manlalayag. Di mo siya kilala? Hay! Teka, pumunta tayo sa mahiwagang poso. Sulit panoorin ang paglalayag niya. Tubig lang to ah! Ano yan, mag-aabrakadabra ka? Yak! Luma na yung abracadabrang yan! Teka, itong panoorin mo. Tubig, tubig, hikinang-kinang, ipakita sa amin ang nakaraan. Mahiwagang tubig, ipakita ang kwento ng manlalayag na si Sinbad. Maligayang pagdating sa Baghdad, ang syudad na puno ng buhay at ang bayan kung saan nakatira si Sinbad. Sinbad, balita ko lilipat ka na daw sa ibang merkado para magsimula ng negosyo. Opo, Tito. Nagkamali ako nung gastusin ko lahat ng naipundar ni Itay. Wala na pong natira. Kailangan ko ipagpatuloy ang nasimulan niya. Maglalayag ako bukas, kasama pa ang iba pang mga taga-Baghdad. Ah, ganun ba, iho? Bon voyage! Mag-ingat ka lagi! At umalis na nga si Sinbad para simulan ang kauna-unahang paglalayag niya patungo sa malawak na karagatan. Napamahalagan si Sinbad sa paglalayag niya sa karagatan. Para bang tinatawag siya ng simoy ng hangin at ng bughaw na tubig, ngunit unti-unti rin siyang nagsawa rito. Sabik na sabik siyang mapatapak muli sa lupa, pero wala ni isang isla ang abot tanaw ng kanyang mga mata nang bigla na lamang. Kapitan! May nagtatanaw akong maliit na isla! Kapitan! Tingnan mo! Meron ng isla! Ayoko na dito sa tubig! Maraming salamat! Makakatawag na tayo sa wakas! Ang ganda naman ng isla na to! Oy, Sinbad! Saan ka pupunta? Kakain na! Babalik din ako! Maglilipot lang ako sandali. Napakaganda dito! Pero bakit parang may mali dito? Parang naiiba tong lupang to. Teka! Anong nangyayari? Bakit lumilindol? Kailangan ko makabalik sa barko. Tumakbo ng mabilis si Sinbad, pero dahil napunta siya sa masukal na parte ng gubat, malayo pa ang kailangan niyang takbuhin. Sa isang banda, naramdaman din ng iba niyang kasamahan ang pagyanig ng lupa. Ba't lumilindol? Nararamdaman mo rin ba? Hoy, gising! Dali! Lumilindol! Tara na! Bilis! Bumalik na tayo sa barko! Takbo! Hindi ito isang isla! Tabuhalang balyena to! At nagising siya dahil sa apoy! Bakit natulog sa ibabaw tong balyena? Tulolo! Takbo! At yun na nga ang nangyari. Sa sobrang tagal ng tulog ng balyena, tinubuan na ng gubat ang likod nito. Takot na takot ang lahat kung kaya't hindi na nila alam kung sino ang nakaligtas at kung sino pa ang naiwan. Pinilit ni Sinbad na makatakbo ng mabilis. Ngunit... Nagbiyak ang lupa! Anong nangyayari? Lulubog ng muli ang balyena sa ilalim ng tubig. At isasama nito ang buong kagubatan. Hindi! Teka! Ang akala ni Sinbad, katapusan na niya. Pero may ibang plano ang tadhana sa kanya. Kasama... Wala na ang barko! Anong gagawin ko? Kailangan kong magpakatatag. Alam kong makakaligtas din ako. Ilang araw at gabi ring balutang-lutang si Sinbad sa dagat. Sa wakas, nakarating din siya sa pangpang. Sa pagod niya, agad-agad siyang nakatulog. Pagkagising niya, nakaramdam siya ng gutom at uhaw.
Walang kahit ano dito. Kung gusto kong mabuhay, kailangan kong subukang akyatin yan. Sana may makita ako sa taas. Wow! Anong lugar to? Tubig! Sa wakas! Nung nasa barko ako, nanabig ako sa lupa. Ngayon naman, nanabig ako sa tubig. Gutom na ako. Anong tunog yun? Kabayo? Ibig sabihin may mga tao rin dito. Kay gandang kabayo, nasaan ang amo mo? Hoy! Ngayon ka lang namin nakita rito. Sino ka? Ha? Sa wakas, may nakita na rin ako mga tao. Hindi ako magnanakaw o ano paman. Naghahanap ako ng makakain dito sa gubat. Manlalayag ako. Nanggaling ako sa isang isla na isang balyena pala. Pagkatapos, Balyena ka mo? Napakalakas yata ng pagkauntog mo, kaibigan. Kumain ka na lang muna. siguradong nauntog ako. Pero balyena talaga yun. Maraming salamat sa pagkain, kaibigan. Pagkatapos, lumubog siya kasama ako. Diba? Biruin niyo yun? Ilang taong natutulog yung balyena dun na may kagubatan sa likod niya. Isang buong kagubatan. Lakaran ka ba naman ng mga tao at sindihan ng apoy? Sino bang hindi magigising? Hindi nakapagtatakang nagalit yung balyena. Ha? Sabi ko sa inyo, hindi ako naalala ng mga kasamahan ko nung umalis sila sa isla. Kung sa bagay, gusto lang talaga nila mabuhay. Minalas lang talaga. Ako lang mag-isa ang inanod sa dagat. Minalas, anong sinasabi mo dyan? Ang swerte mo kaya? Alam mo bang isang beses lang kami pumupunta rito sa loob ng isang taon para pakainin ang kabayo ng hari? Kung bukas ka pa napadpad dito, wala na kami. At malamang, hindi mo na rin kami mahahanap kung saan naninirahan ang mga tao rito. Ha? Sa may lungsod? Oo. Kung saan kami nakatira? Huwag kang mag-alala. Sasamahan ka namin, siguradong matutuwa ang hari sa'yo. Sinamahan ng mga sundalo si Sinbad patungo sa lungsod. Sinalubong siya ng mabait na hari at isinalaysay niya ang kanyang paglaliyag at kwento. Oo. Sadyang nakakamangha ang tunay na misteryo ng dagat. Napakagiting mo. Aalagaan at ituturing ka na maayos sa mga tao ko. O kamahalan, sobrang bait po ninyo. Nitong umaga lang, ang akala ko po'y mamamatay na ako. Pakiusap, hayaan niyo pong makabawi ako. Gusto ko pong suklian ang kabaitan ninyo. Aba, gusto mo magtrabaho rito? Napakahusay. Dati ka nangangalakal, hindi ba? May trabaho ako para sa iyo. Bakit hindi mo kami tulungang itala ang lahat ng kalakal na dumaraan sa pier? Ha? Salamat, kamahalan. Isang karangalan para kay Sinbad ang makatulong, lalo na sa mga taong nagligtas ng buhay niya. Ngunit, makaraan ng ilang linggo, nagsimula namang mayamot sa trabaho si Sinbad. Ay, paano ako makakabalik ng Baghdad? Hindi naman ako papahiramin ng barko ng hari. At paano ba ako makakabalik? Para namang alam ko ang daan. Baka mamaya mapadpad lang ulit ako sa balyena. Siguro mas nakakasabik pa ang buhay niya kaysa sa akin. Isang araw habang nagtatrabaho si Sinbad. Pagmamayari ni Sinbad. Teka, si Sinbad? Uy, sandali. Kilala kita. Talaga? Hindi naman pangkaraniwan ang itsura ko. Kay Sinbad ang lahat ng nasa barko naming ito. Isa siyang manlalayag. Sayang, dahil nawala siya sa karagatan. Ako ito! Si Sinbad ang manglalayag! At ako naman ang hari rito. Masamang biro yan, ha? Kilala ko ang hari dito at nagsasabi ako ng totoo. Alam ko yung tungkol sa balyena. Paglubog niya, hinanod niya ako papunta dito. Ako talaga si Sinbad! Oh, wala akong sinabi tungkol sa balyena. Nagsasabi ka nga ba talaga ng totoo? Oh, Sinbad, salamat naman at ligtas ka. Babalik ka na ba kasama namin? Aba, oo naman. Uuwi na ako. Ipapaliwanag kong lahat sa mahal na hari. Aba, napakaswerte mo at makakauwi ka na, Sinbad. Masipag ka magtrabaho rito.
Nararapat lamang nabigyan kita ng karampatang halaga para rito. At ito para sa iyo yan. Mag-ingat ka palagi. Oo, napakabuti niyo po, kamahalan. Muling naglayag si Sinbad pauwi sa kanila. Pauwi sa kanyang bayan, mga kaibigan at pamilya. Wow, Tak! Ang hiwaga pala talaga ng karagatan! Balyen ang naging gubat! Sino makakapagsabi nun? Hindi lang yun, Tik. Alam mo ba ang kwento tungkol sa itlog? Yun tungkol sa ahas. Hindi! Ikwento mo! Sige na! Sa susunod na lang, kaibigan. Sa ngayon, kumain na muna tayo. Gutom na ako. Tara! Pumunta tayo dun sa natutulog na balyena! Ano? Ayoko nga. Ang layo na liliparin papunta roon.